kababayan, eto umpisahan na muna natin itong ating talakayan. Dito po mga kababayan sa bagong ads nitong si Bongo at saka po nitong si Bato de la Rosa, ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit wala etong si Philip Salvador? Akala ko ba mga kababayan, etong si Philip Salvador tumatakbo sa pagkasenador at nag-file pa nga ng Certificate of Candidacy sa ilalim ng PDP laban. So ang nakakapagtaka dito mga kababayan, nag-promote na nga lang etong si Digong. Ano po, kumbaga nagkaroon na nga lang ng advertiser mga kababayan, hindi pa isinama etong si Philip Salvador. Paano ang campaign nitong si Philip Salvador kung si Bongo lang at si Bato yung ikinakampanya nitong si Digong? So ngayon, pakinggan natin mga kababayan, panoorin natin etong kanilang campaign ads. Napakaaga nito. Eto, i-play na po natin. Ang kailangan ninyong senador, yung may yung buo ang loob na gawin ang dapat. May parang ano lang parang katulad lang nung sa mga kababayan. Ano ba 'yun, yung Marvelous ata 'yon? Parang gano'n na gano'n yung paglabas mga kababayan, parang si X-Men at sa Marvel Zero mga kababayan. Parang gano'n na gano'n ang paglabas ni Bato dito at saka ni Bongo. tapang at malasakit. Bisyo ko ang magserbisyo. Sagot ko kayo, taga nyo sa bato. Bong, Bato, tuloy ang laban. Kawawa naman si Philip. Para sa mga kababayan, tuloy ang pagbabago. Kawawa naman si Philip Salvador. Bakit hindi isinama ni Duterte dito mga kababayan? Si Philip Salvador, kailangan pa naman mga kababayan ni Philip Salvador ng kahit konting campaign. Ano po yung campaign ads mga kababayan, para nang sa ganon, makahatak siya ng mga taga-suporta niya, makakuha siya mga kababayan ng boto. Kung hindi siya naipopromote ng katulad ng pagpopromote ni Digong mga kababayan, kawawa naman. Ano po, matatalo't matatalo lang etong si Philip Salvador. Buti nga itong si Bongo mga kababayan at saka itong si Bato de la Rosa, pinagtuunan ng pansin ni Duterte na i-promote. Samantalang etong si Philip Salvador mga kababayan, na halos ipagtanggol na etong si Duterte nung panahon na siya ay presidente, wala man lang dito. Eto, ulitin pa natin ang isa. Kailangan ninyong senador, yung may yung buo ang loob na gawin ang dapat. May tapang at malasakit. Marvel Zero. Bisyo ko ang magserbisyo. Bisyo daw ni Bato de la Rosa, ni Bongo ang magserbisyo mga kababayan. Ang kay Bato de la Rosa naman, Sagot ko kayo. sagot ko kayo, itaga nyo sa bato. Yan ba yung nakita natin mga kababayan kada magkakaroon ng hearing? Etong si Bato de la Rosa na sinasagot niya ang mamamayang Pilipino. Parang baligtad data mga kababayan yung nakikita natin. Kasi malimit nating makita kapag ang kalaban ng maliliit na kababayan nating pobre na katulad natin na Pilipino, si Kibuloy mga kababayan, at etong LJK, nitong si Digong, alam na natin kung nasa saan. Yung ni Bato de la Rosa, yung panig ni Bato de la Rosa, wala sa mamamayan yan. Naandudun yan kay Kibulok mga kababayan at saka kay Duterte. Tapos sasabihin niya ngayon, malapit na ang panahon ng eleksyon at re-electionist po siya. Sagot daw niya ang mamamayan, itaga pa sa bato. Susmiyo Marimar. Anyway, pagpatuloy pa natin. Taga nyo sa bato. Bong, Bato, tuloy ang laban. Para sa mga kababayan, tuloy ang pagbabago. Akala ko ba hindi sip-sip si Senator Bato de la Rosa? Bakit masyadong obvious naman ata dito mga kababayan? Diba? So ngayon, ayan na, kung makikita nyo, si Robin Padilla ay pinromote si Bato de la Rosa, si Bongo mga kababayan, pero wala si Philip Salvador. Asahan nyo na mga kababayan. At saka wala din si yung isa pang tumatakbong senador na tagapagtanggol ni Digong. Etong si Jemmy Bondoc mga kababayan. Wala din siya dyan. Alam nyo kung tutusin para makatipid sana etong si Philip Salvador, dapat isinama nyo na lang dyan. Dagdag din yan mga kababayan. Dagdag exposure din yan. Yun ba yung meaning, no? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dito kay Bato de la Rosa. Dito kay Ipe. Kay Philip Salvador. So yan, kung makikita nyo naman mga kababayan,
si Bongo, si Bato, pinag-aksehan ni Digong ng panahon na i-promote at ni Robin Padilla, samantalang si Philip Salvador, wala. So ngayon, punta na po tayo dito sa main topic natin. Na kung saan, eto mga kababayan, etong si Senator JB Ejercito, nagbitaw po ng salita patungkol po sa nangyayaring issue sa pagitan ng hindi pagkakaunawaan ng Marcos at Duterte. Dahil ang sabi nga po dito mga kababayan, kung makikita nyo, wait lang, may mga ads lang mga kababayan. Hindi, ilipat na lang natin mga kababayan. Sabi dito, eto daw si Senator JB Ejercito ay walang tinatanaw na utang na loob sa Uniteam. Bakit daw mga kababayan? Kasi ang sabi dito, I was boosted out of the lineup. Yan po yung sabi ni Senator JB Ejercito. So ngayon, nagbigay kasi sa mga kababayan ng komento about sa nangyayaring issue ngayon sa pagitan ni PBBM at saka po nitong si Sara Duterte. At ang sabi po dito mga kababayan, ayan o, Senator JB Ejercito, walang tinatanong na utang na loob sa Uniteam. I was boosted out of the lineup. Naglabas ng kanyang saloobin si Senator JB Ejercito hingil sa issue ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte. Gayon din sa hidwaan sa pagitan ng pamilyang Duterte at administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Twitter post or X, dating Twitter, nitong Miyerkules, Disyembre 4, 2024. Tahasang sinabi ng senador na wala raw siyang tinatanaw na utang na loob sa Uniteam tandem at inihayag niyang lang daw ang kanyang saloobin sa issue ng nasabing tambala noong 2022. Sabi pa dito, I ran. Tumakbo ako bilang independent. Wala akong utang na loob, lalo na sa Uniteam. In fact, naboot out ako sa lineup. Noong nagsanib pwersa sila, ang aking utang na loob ay nasa sambayan ng Pilipino at wala nang iba pa. Ani po nitong si Senator JB Ejercito. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa ha, highlight natin para makita nyo. Yan. Sabi pa dito, dagdag pa niya, ikinalulungkot niya lang daw kasi ang nangyayaring gulo sa national government dahil maaari daw itong makaapekto sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa tiwala ng foreign investor. Kung kaya't marapat lang daw na magkaroon raw ito ng mabilisang atensyon. Nalulungkot lang ako sa lahat ng mga pagtatalo na nangyayari na nakakaapekto sa ekonomiya, kumpiyansa ng mamumuhunan at ng mga pangunahing isyu sa pangangailangan ng ating agarang atensyon ng senador mga kababayan. So ngayon kung titingnan yung mabuti, yung about sa ekonomiya at yung mga foreign investor, kaya nga nagtagumpay si Sara. Diba mga kababayan? Kaya nga lagi natin itong sinasabi, masaya na ngayon yung mga DD-shit? Masaya na ngayon mga kababayan, etong mga taga-suporta ni Sara Duterte, lalo na yung vlogger na nagtanong ng provoking question kay Sara para makapagsalita si Sara ng hindi magandang salita. Diba mga kababayan? Masaya na kayo na natakot at tinakot mga kababayan na papangit yung imahe ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Masaya na sila kasi natakot yung mga posibilidad na mag-invest mga kababayan sa ating bansa dahil sa pagbabanta ng ating vice-presidente sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, lagi nating sinasabi yan, apektado talaga ang ekonomiya lalo na sa ginagawa nitong si Sara. Dahil marami dapat tayong pwedeng makuha na investor, kaso nga lang dahil sa pinaggagawa nitong si Sara para lang makaiwas sa tanong ng Kongreso, ng Kamara, nagdulot ng masama sa Pilipinas. In fact, naging masama pa nga ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Bakit? Saan ka ba naman nagkatala na vice-presidente ka ay papatumba mo ang presidente mo? Diba mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto daw, yan, binanggit din ng senador ang ilan umano sa mga sektor na maaaring maapektuhan mula sa nasabing hidwaan sa pagitan ni VP Sara at PBBM. Itinutulak at tumutuon sa malawakang ENPRA Development Universal sa pangangalagang pangkalusugan, pabahay, AFP modernization at iba pa. Lahat ng ito ay lubhang maapektuhan, sabi ni Senator JB Ejercito. Sabi pa dito mga kababayan,
umaasa rin daw ang senador na kung sakali man umanong maitulak ang impeachment ay hindi ito magtagal upang matagpuan. Paraw ang mas kailangan ng bansa. Kung matutuloy man ang impeachment, sana'y hindi magtagal para makabalik tayo sa trabaho at tumutok sa ating mga problema giit ng senador. So ibig sabihin mga kababayan, eto yung isa sa pinakamagandang nakita nating saloobin na ibinigay nung isang senador mga kababayan. Hindi niya sinasabi dito na zero vote. Yung impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte pag nakarating ng Senado or di kaya naman pagka nagdire-diretso sa Kongreso. Hindi katulad mga kababayan nung binibitawang salita nitong ibang mga senador na mahahalata mo na agad na bias at pro Sara. Di ba? Hindi katulad ng binibitawang salita ni na Senator Amy, hindi katulad ng binibitawang salita mga kababayan nitong sina Senator Jinggoy at nung iba pa katulad din na Robin Padilla. Buti pa nga ito, si Senator JB Ejercito mga kababayan. 'Di ba? Nakakapagbigay ng opinyon pero iniiwasan pa rin na magkaroon ng bahid mga kababayan ng kamay ng mga senador yung usapin or opinyon ng mga senador yung usapin ng impeachment patungkol kay Sara. Eto nga ang sinasabi niya lang dito, sana kung sakali magdire-diretso etong impeachment laban dito kay Sara, sana matapos na agad nang makabalik na sila pare-parehas sa trabaho. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Nilinaw rin ni Senator JB Ejercito na hindi rin siya pabor sa anumang kudita na maaaring mangyari at muling iginigit na mas may importante pa raw na dapat pagtuunan ng pansin para sa kapakanan ng bansa. O kinwestiyon din niya dito mga kababayan yung pagsasabi ni Duterte na magbitaw ng suporta ang ating mga kasundaluhan sa presidente dahil nga mga kababayan umiingay ngayon yung usapin ng kudita. Kaso nga, sinabi nga mismo ng ating Armed Forces of the Philippines na wala naman daw silang nababalitaan pa na issue or usapin patungkol sa possible na kudita. Mga kababayan, ano po? So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. All the more na hindi ako pabor sa isang kudita dahil magdudulot ito ng political instability. Sa katagalan, we need to focus and get down the business as we need a lot of catching up to do. Ani ng senador mga kababayan. Diba? Yan. Dapat nga yung ibang mga senador ganito magbigay ng komento. Ganito magbigay ng opinyon mga kababayan. Kasi hindi nakikitaan ang pagkabayas. Kasi mga kababayan sa totoo lang, yung opinyon ni na Senator Jinggoy Estrada, ni na Senator Amy, ni na Robin Padilla, ni na Bato de la Rosa, makikita nyo na agad yung pagiging biases. Diba? Anin ko naman mga kababayan, itong si Senator Jinggoy, kasi nung panahon ng 2022, national election, lagi kasing suot-suot ni Sara yung damit na may nakalagay na Jinggoy mga kababayan. So sa ganung pamamaraan, naiikampanya nitong si Sara, etong si Senator Jinggoy. Kaya siguro mga kababayan, yun din yung isang tinitingnan na masasabing utang na loob ni Senator Jinggoy di umano dito kay Sara. Dahil nga, sa kakasuot ni Sara ng damit na may nakalagay na Jinggoy, naikampanya ni Sara ng pasimple etong si Senator Jinggoy Estrada. Ano po, kaya nakadagdag sa kanyang pagkapanalo. So ngayon, kung titingnan po natin, mas maganda talaga magbigay ng komento yung walang utang na loob doon sa unity mga kababayan. Bakit? Kasi nakakapagbigay sila ng balancing komento, nakakapagbigay sila ng balancing opinion po nila. Hindi katulad nung kina Amy, kina Robin, kina Bato, at saka dito, kina Senator Jinggoy Estrada. So anyway, maliwanag naman mga kababayan na sinasabi dito ni Senator Jinggoy na wala siyang utang na loob sa unit team at saka sinasabi rin niya dito na sana kung magtutuloy-tuloy, magdidire-diretso yung impeachment laban po dito kay Sara, sana matapos na daw po para makabalik na sila sa trabaho ulit. Yan sana, hindi yung hindi uusa dahil uunahin yung bakasyon. Ano po mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang issue na nakita natin na kung saan ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina na ang pinakatatamaan talaga dun sa 125 million na confidential funds at yung iba pang pera mga kababayan, yung dalawang AFP na kung saan sinasabing pinagbigyan ng pera, pinagbigyan ng 125 million pesos na si Colonel La Chica
at etong si Nolasco. Bakit mga kababayan? So sabi dito sa nakita nating balita, eto daw. Dalawa umanong tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nag-disburse ng confidential funds ng OBP at DepEd iniimbestigahan na po. Ibig sabihin, ang iniimbestigahan mga kababayan na tinututukan, etong si Colonel Lachica at etong si Nolasco. So ngayon, pakinggan po natin. Wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang sandataang lakas ng Pilipinas tungkol sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ipinahayag ni Colonel Margaret Prancel Padilla, tagapagsalita ng AFP. As of this time, sir, wala pa po kaming confirmation on that. But I said, any po na statements that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. Eto mga kababayan, bago tayo pumunta dito, bago natin ipagpatuloy ito, may itatanong lang sana ako sa inyo. Kasi ako mga kababayan, to be honest, napakalaki ng respeto ko sa INC. Bakit? Dahil yung matatagal dito, alam nyo naman yan. Dati po akong Iglesia ni Cristo at natiwalag nga lang po ako dahil nga pilyo ako mga kababayan. Ano po, so yung mga matatagal dito, alam nyo yan. Yung issue niyan. So ngayon, eto tanong ko mga kababayan, sang-ayon ba kayo doon sa sinasabi? Mamaya ipapakinig ko rin naman sa inyo. Sang-ayon ba kayo doon sa sinasabi na dapat ang magpakumbaba sa isyong ito, sa hidwaang ito ng Marcos at Duterte ay si PBBM? Eto mga kababayan, press 1 kung sumasang-ayon kayo, press 2 kung hindi. Sang-ayon ba kayo na dapat sa isyong ito ang magpakumbaba ay si PBBM at amuhin niya etong si Sara at humingi siya ng pasensya dito kay Sara para magkasundo ulit etong si Sara at saka po itong si PBBM? Pabor ba kayo doon? Press 1 kung oo, press 2 kung hindi. Kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Ang ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang umano'y banta sa kanyang buhay noong nakaraang buwan sa isang Zoom press conference kung saan binantaan din niya sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng AFP na nakahanda silang protektahan ng pangalawang Pangulo. Sir, as I said, it is country and not color. Sa AFP, sir, we will be performing our duty to protect her no matter what. And we will ensure her that each of us can perform that duty. Kung sino man po yung i-detail sa kanya will be selected. At saka mga kababayan, ano naman kasi nakakapagtaka nga bakit umiingay itong usapin ng banta sa buhay ni Sara. Wala naman kasi tayo nakikitang banta sa buhay ng ating Vice Presidente. Kasi unang-una mga kababayan, eto kasing issue ng banta sa kanyang buhay, lumabas lang naman kasi ito mga kababayan after niya magbanta sa buhay ni PBBM, ni First Lady, at saka po ng House Speaker mga kababayan. Saka lang pumutok yung isyong yan. Nung lumabas yung kanyang mga pagbabanta, nakakapagtaka lang na masyadong umiinit yung usapin ng banta sa buhay nitong si Sara. Kahit nga yung ating PNP, wala nga namomonitor na may banta sa buhay nitong si Sara. Kahit etong ating mga kusundalohan mga kababayan, wala din silang nakikita na banta sa buhay ng ating Vice Presidente. So ibig sabihin, kung wala nakikitang banta, gawa-gawa na lamang po yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Based on merits, and they will be professional and loyal po sa chain of command. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ng sandataang lakas ng Pilipinas sa posibleng kasong administratibo na maaaring makaharap nina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na nasa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa pagdinig, kawawa naman yung dalawang bagman, di umano. Kasi sila ang iniimbestigahan mga kababayan. Alam nyo, eto mas nakakataka mga kababayan o kapanapanabik. Yon, yung pinaka good term. Yung darating na hearing about just sa confidential funds na yan. Kasi mga kababayan, maiimbitahan etong si Nolasco at saka etong si Lachica. Kung ano yung sasabihin ng dalawa, kung saan napunta ang pera ng mamamayan, yun na yung final. Bakit mga kababayan? Kasi sa kanila pumunta yung pera eh. Sa kanila ibinigay ng buo yung pera. So kung ano sasabihin mga kababayan, nitong si Nolasco at nitong si Lachica, yon ang possible na totoo.
mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ng mababang kapulungan ng Kongreso noong nakaraang buwan, sinasabing sina Colonel Nolasco at Colonel Chica ang nag-disburse ng malaking pondo mula sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. This is an ongoing investigation. No? In our part for the Armed Forces of the Philippines, we're looking at the merits of the case on kung ano po ang pwede naming makita doon in terms of administrative issues that we have to address. And kung meron man, that's when we will be acting accordingly. Ayan. Nilinaw naman ng AFP na sumasailalim pa sa proseso at under transition pa ang pag-recall sa kanila. At sa ngayon, nasa Vice Presidential Security and Protection Group pa rin sila. This is under process. They're not yet recalled, as you had mentioned. Clarify ko lang nun. They are being replaced. No? So, if ever temporarily replaced as being mentioned by the Chief of Staff. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag mga kababayan ha, etong si Nolasco at saka etong si Colonel Chica ay iniimbestigahan na po dahil nga sila yung hinihinala na gumasta mga kababayan ng pera ng mamamayan, yung 125 billion na confidential funds, and then yung winidraw nitong si Paharda na 37.5 ng 3 beses na hinihinalang ibinigay dito kay Nolasco mga kababayan. So ngayon, yung dalawang yon iniimbestigahan na